Ayan. So yung mga nagtanong kay Inday Sara sa Zoom, ipapasubpina na rin ng NBI. Hindi, may question lang ako. Sa mga abogado dito, meron ba mga abogado dito? Or meron bang mga magagaling na mga ano dito? Mga tawag dyan? Meron bang mga magagaling na mga sa batas dito? O, kasi gusto ko lang malaman. Ano yan? O sige, hindi. Tinitingnan ko lang yung mga comment. Kaming mga DDS ay bayaran kasi bayaran kami ng wastong paggamit ng pondo. Oy, grabe naman yan. Oo, bayaran kami ng wastong paggamit ng pondo. Hindi, basta ako. Bayad ako ng mga subscriber ko. Yan ang mga nagbabayad sa akin. Yun ang importante sa lahat. But anyways, going back to this topic. Hindi ko alam kasi bakit nag-i-issue ang NBI ng subpoena. Kasi ang alam ko talaga na nag-i-issue ng subpoena korte. Yung Congress, Senate, yan nag-i-issue ng subpoena. Pero hindi ako sure na pwede mag-issue ng subpoena ang NBI. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman sila korte. Tsaka 'di ba ang NBI, magsasampa ka lang naman, ay mag-iimbestiga ka lang naman kapag kami nagsampa ng kaso. Tama? 'Di ba? Tama. Ilan lang naman kami na nagtanong doon, Bright Narye. Wala ka namang critical na tanong doon. Kasi sabi ni Chief Santiago, yung mga nakatunga nga daw, di papatawag. O kasi ako, nagtanong ako. Sabi ko, ito yung specific na tanong ko. Mukhang palaban na po kayo, madam. Marami na pong mga pulis dyan. So may balita rin po na ililipat po sa correctional si Attorney Lopez. Ngayon ang tanong ko po, kung sakaling pumasok sila dyan at kunin si Attorney Lopez, sasama ba kayo sa mga putang ina niyan? Yun yung Yun yung tanong ko. Sasama ba kayo sa mga putang ina niyan? baka masaktan sila doon. Kaya siguro, oy, ang dilim mo. O nga, yung Jing Corpus, madilim nga. Pero kanina maliwaliwanag ng konti. Di ba? Konti na lang, 100k na. Ay, salamat Teos ha. Hindi, nagtataka lang ako ha. Nagtataka lang ako talaga kung ano. Marami bang basher? Hindi ko masyado nababasa yung mga basher. Alam ko talaga nag-i-issue na. Saka ka lang mag-iimbestiga kapag ka meron ng reklamo. Di ba? Halimbawa, merong nagreklamo sa'yo. May lumapit sa NBI. Tapos yung NBI, may nireklamo sa NBI. And then the NBI should investigate. Di ba? Andito si Konsehal Ramir. Konsehal Ramir, nako pasensya na, hindi kita na nakita ha, mabuhay ka. Imbitasyon lang dapat ang ini-issue ng NBI. Yan sabi ni Konsehal Ramir. Ayun na nga, boss eh. Kaya nga nagtatanong ako, bakit sila nag-i-issue ng subpoena? Dapat ang i-issue nila is, yun nga, invitation. Kasi sabi rin niya, nag-i-invite sila kasi nga para daw to shed light. To shed light saan? Media personality daw and vloggers to shed light. Shed light saan? First off, sabi ko nga, ako dito sinasabi ko na kung ano nangyari. Meron GC ang mga DDS vloggers. So syempre, mag-zoom itong si Attorney Lopez, mag-zoom siya kasi nga sasabihin niya kung ano yung nararanasan niya kasi that time wala silang cellphone. Kinuha yung mga cellphones nila eh. So ngayon, nandoon yung laptop nila. May internet. So yun lang yung pagkakataon para masabi nila na hinaharas na kami dito. Kinuha yung cellphone ko. Inaano nila, pinapasok kami dito, gusto akong ilipat at ganitong oras ng gabi, this oras ng gabi. May karapatan ako. Mali yun. Hindi man lang nila kinakausap yung abogado ko. Ikukulong nila ako sa kulungan ng mga may kasalanan sa batas. Wala naman akong kasalanan sa batas. Gusto nila akong ikulong doon. So on and so forth. So, they are in distress.
wala silang tatakbuhan. So, gumawa sila ng Zoom meeting at sinend sa GC namin. Siyempre, lahat nung nandoon sa GC na yon, na mga supporters ng mga Duterte, i-click namin yung Zoom at pupunta kami ron. At siyempre, scoop sa amin yun. Lalo ako, taga-SMNI ako. So, scoop sa akin yun. Content sa akin yun. So, nagrarant sila doon. Live na inilive namin sa aming mga channels yun. Kailangan pa bang magpaalam ni Atty. Lopez? Kailangan pa magpaalam ni Inday? Kailangan pa ba namin magpaalam sa pamahalaan sa tuwing magla-live kami? Tama? Ano yun? Boss D, nabasa ko lang sa post si Sir J. Pati IBP, nagpansin? Ano yun? Pasensya na, medyo mabilis yung chat natin, hindi ako makasabay. Hindi ba? So, syempre, nagtanong tayo kasi pwede ka magtanong eh. So, ano yun? Dahil nagtanong kami? Dahil nag-interview kami, bawal? Hindi naman nila sinasabing bawal, pero pagpapaliwanagin kami, ay, ito na yung paliwanag. Kinlik namin yung link na pinasa nila, nandoon na, nakita namin yung mga rants, so meron kami mga ikaklaro dahil marami silang sinasabi doon eh. So kaklaruhin namin, so ang ibig nyo po bang sabihin ganito, ang ibig nyo bang sabihin ganyan, di ba kayo natatakot sa inyong seguridad? Mga ganon, di ba? The usual. So anong mali doon? Anong masama doon? Bakit pa kailangan kaming ipatawag or kailangan ipatawag kung sino man yung ipapatawag nila? Yun lang naman ang sagot doon. So anong kasunod nun? Iaharas kami? Anong kasunod nun? Ikakasuhan kami dahil nandoon kami? Dahil nagtanong kami? Terorista ba yun? Criminal ba yung mga yun? Hindi naman. The last time I checked, yung mga ABS-CBN ini-interview pa yung mga Abu Sayyaf eh. Ini-interview pa yung mga NPA eh. Yung mga GMA7, di ba? Lahat nag-i-interview eh. Imaginein mo. So kami, nagtanong lang kami. Tapos ipapatawag kami dun. Ilan sa amin may trabaho, kailangan pa namin mag-absent. Katulad ako, kung ipapatawag ako ng ngayon, wala ako doon, nandito ako, uuwi ako, hagastos ako ng daan-daan libo sa pamasahe para lang sagutin ko yung tanong nila. Ano nga yung IBP, pobre, ito naman, putol-putol. I-kompletuhin mo na kasi. Ano yung sa IBP? Ano na naman yung sa IBP na yan? Nagsalita na yung ombudsman, di ba? Addressing USEC. Hindi kasi yung sa ombudsman naman kasi, yung sa pagtupad ng tungkulin ni Inday Sara, nandoon naman siya sa part na yun. Di ba? So, what's after that? Pwede ba kami mag-live habang halimbawa, kung papuntahin tayo doon, pwede ba naka-live kami para makita ng taong bayan kung anong pag-uusapan natin doon? Hindi ko na magets. Kasi ang alam ko talaga, ang nag-issue ng subpoena, yung mga korte lang. Tsaka yan, si Congress, Senate. Pero sabi nga ni Consihal Ramir, dapat ang ini-issue ng NBI is invitation. Pero alam ko naman kasi judge ito si Santiago. So I'm sure alam niya yung ginagawa niya. And believe ako dito sa taon na to, I'm sure na he's just doing his job. Kaya lang syempre medyo parang mapapatanong ka talaga eh. It's a big question mark. Pakinggan natin yung balitang yan. Hindi nakarating si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay sa naging pahayag niya laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pati ang mga nagtanong kay VP Sara sa Zoom press conference noong Sabado ay papasubpina na rin ng NBI. Papasubpina ng NBI? DOJ ba yung NBI? Alam ko nagpapasubpina, DOJ lang. Papasubpina ng NBI yung mga nagtanong? Bakit? Tatanungin mo ako, bakit ako nagtanong ng ganun? Ganun ba yun? I mean, hindi ko talaga maintindihan eh. Boss Dada, bakit ka nandun? Natural. Naimbatahan ako dun. Okay.
So, naimbitahan ka doon. Ano ba 'yon? Ano ba 'yon? Saan kayo inimbitahan? Ano ba 'yan? Kinausap ko ba? Chinat ka personal? Hindi po, may GC kami. Yung GC niyo na ba 'yon? Yun yung GC na dinidestabilize yung gobyerno, ha? Doon lang kami naglalabasan ng mga chismis-chismis namin. So ba't mo tinanong yung tanong mo? Putang ina, hindi ko alam yung sagot doon sa tanong ko, kaya ako tinanong yun eh. I mean, yun lang yung mga posibleng pwedeng itanong sa akin eh. So nananakot ba sila? Oo, yun ang sabi ni Teo, nananakot lang ang mga yan. So are you trying to scare us, vloggers and media people? Are you trying to scare us? Are you trying to harass us? Kasi wala kaming kaso eh para ipatawag nyo kami, di ba? Hindi, talagang malaking question mark sa akin yung mga nag-interview, yung mga nagtanong ipapatawag para klaruhin yung mga bagay-bagay. Anong bagay-bagay ang kaklaruhin natin? Maka Duterte ba kami? Ako, oo. Supporter ba ako ni Inday? Oo. Anong masasabi ko dun sa sinabi ni Inday na meron siyang kinontratang mamamatay tao? Opinion niya yun. Ang masasabi ko dun, para sa akin, wala siyang nilabag na na batas doon. Ano pa yung mga pwedeng itanong nila sa akin? Di ba? Yan at iba pang detalye sa report ni Jason Rubico. Nagpadala ng isang sulat si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa National Bureau of Investigation na hindi siya makakadalo sa investigasyon ng NBI ngayong Biyernes dahil sa ilang trabaho sa opisina na kailangan niyang asikasuhin. Ang nasabing investigasyon ay kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference noong Sabado. Apparently, the Vice President... Di ako, mataas ang paghanga ko dito kay Director Jaime Santiago. Nito, alam ko magaling na magaling na judge ito. And ito, dating pulis ito, worked his way up to become a lawyer and now naging judge na siya at ngayon ay director na siya sa NBI. I know naman na he's just doing his job. Siguro napag-utusan lang din siya, kaya niya ginagawa ito. So, tayo naman, basta nasa Pilipinas tayo, we're willing to comply if ipapatawag tayo. Tsaka, hindi naman delikado yung tanong natin eh. Yung katulad si Maui ang nagtanong kay Inday Sara ng, excuse me, ma'am, hindi po ba kayo natatakot sa buhay ninyo na ganyan ang nangyayari dyan? Yun, sumagot lang si Inday ng ganun. So, aside from that, sino pa ba mga nagtanong nun? Wala, mga tanong naman dun is basic eh. Basic tungkol sa tungkol sa yan eh. Tungkol lang dun sa mga pinagsasasabi nila dun sa dun sa Zoom meeting na yun eh. So what is wrong with that? Ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and asked for a resetting. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, wala pang petsa na hiniling ang bise. Ngunit batay sa kanilang napag-usapan, pansamantalang itatakda ang pagdalo ni Vice President Duterte sa December 11. May iba pang hiningi ang bise, gaya na lamang ng kopya ng reklamong inihain laban sa kanya at mga itatanong ng NBI. Ayun, kung plunder, sabi nito, mag-file daw sila ng plunder. Ay, yun. Sa ombudsman sila mag-file ng plunder. And then, let the ombudsman decide whether plunderous ba yung mga pinagagagawa ni Inday. We will comply with her request dahil sa due process, no? Out of respect dahil siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, bagamat hindi nakadalo si VP Inday, ay hindi ibig sabihin na inilalagay na ng bise ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa batas. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office. Sabi ko nga rin eh, even
Even yung dapat nga ako lang dapat nga hindi mo na imbitahin si Inday Sara doon eh. Kasi sinasabi na ni Inday Sara sa media eh, yung reason niya eh, yung kanyang kung iimbestigahan mo si tawag dito, kahit iimbestigahan mo si Inday Sara doon sa imbestigahan mo si Inday Sara sa tungkol sa sinabi niya kay tawag diyan kay Bongbong Marcos, yung threat, yung sinasabi nilang threat, yung pag namatay ako, ipapapatay ko, napaliwanag niya na yun eh. Sinasabi niya, I'm sure kung yun ang tatanungin nila, I am sure na nasagot na ni Inday Sara yun sa mga interviews niya. Ngayon, kung tatanungin nila kay Inday Sara, sino yung kinausap mo para patayin sila, eh syempre, hindi sasagutin ni Inday yun. I will not answer you doon. Palagay ko yun lang naman yung pwede nilang itanong kay Inday. Pero kung yung pagpapaliwanagin nila si Inday tungkol sa sinabi niya, nagpaliwanag na ni Inday yun eh. I am sure. Alam na natin lahat kung ano yung paliwanag ni Inday doon. Bakit pa nila ipinapatawag. Yun ay sa akin lang kasi very very vocal naman si Inday sa mga sa mga tanong sa kanya. Media rin naman nagtatanong sa kanya. So, yung investigation nila, i-base na lang nila doon sa mga sinasabi ni Inday Sara sa media. To conduct the investigation, di ba? Wala naman siyang, as I've said, he is not placing herself above the law. She's open. She's open for investigation. Bukod kay VP Sara, ipapasapi na rin ani Santiago ng NBI ang mga miyembro ng media at mga political vlogger na nagtanong sa pangalawang Pangulo. Ayan, kasi si Jason Rubrico, nagtanong siya, nandoon kami lahat eh. We asked questions. Ilan lang kaming nakapagtanong doon? As in, ilan lang kami. Si Maharlika nagtanong, hindi naman nila mapapatawag yun. Ako nagtanong, si Princess Maui nagtanong, ito si Jason Rubrico nagtanong. So, hindi ko alam kung sino pa yung mga at kung bakit pa nila ipapatawag yung mga nagtanong. Again, nagtanong lang nagtanong. Hindi naman siguro bawal magtanong dito sa bayan natin Pilipinas. Siguro naman pwede pa rin naman tayo siguro meron pa naman tayo sigurong free speech. I mean, hindi naman in-air sa mga media outlet na mayroong mga franchises itong Zoom meeting na yun. So hindi ko talaga alam ano yung motibo bakit pati yung mga nagtanong media ipapatawag mo. Again, ang trabaho ng media mag-report. Ang trabaho ng media magtanong, mag-interview. So bakit pa nila kailangang ipatawag yung mga media and vloggers? Aniya, meron silang natukoy na mga individual. Isa-serve na ang subpoena doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. No, isusubpoena namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila. Ano yun? Hindi ko magets eh. To shed light saan? To shed light saan? So, rehearsed ba yun? Yung mga tanong ba namin is scripted? Hindi po. Hindi scripted eh. Hindi ko talaga mag-hits kung ano yung purpose. Kung ano yung purpose, bakit. Pero I'm not saying negative things, bad things against Director Santiago because I really respect this person eh. Wala talaga akong alam na parang siguro sumusunod lang din siya sa utos sa kanya. Siyempre, after all, may boss naman yan. Hindi ba? So, siguro sumusunod lang siya. It's just that, kumbaga, napapaisip lang ako kung ano yung gusto nilang imbestigahan dito sa mga media practitioners, media men, vloggers na mga nando doon, in the first place, trabaho naman yun. Wala naman kaming ginawa doon na hindi namin trabaho. Diba? Samantala, sa isang... Ito, pakinggan nyo. Itong sagot ni Kangkong. Ito si Kangkong, putay na ito. Matigas ang mukha talaga nito eh. Ganito kabobo ito si Kangkong na ito. Tingnan ninyo. Press conference naman sa Kamara kamakailan ay sinabi ni Congressman Jay Kong-hoon
Natahimik naman ang lahat kung wala lang daw Opo, Ma'am Virginia Puruya. Oh, nandito pa ako tapos next month papunta na ako diyan. Dapat pakainin mo ko ng Wagyu beef ha. Katulad nung pinakain mo kay Banat Bay ha. I hope to see you. nang nag-aambisyon kagad na maging presidente. Sabi ni Benji, I can't respect him kung sumusunod siya sa mali naman. Hindi ko rin naman sinasabi na mali because NBI really should investigate. Hindi masama naman na mag-imbestiga ang NBI. O, ano lang talaga, napapaisip ako kung ano yung kanilang imbestigahan. So, hindi naman mali yung ginagawa niya to investigate. Siguro para sa akin, ang mali lang is yung to issue subpoena ba. Siguro I'd rather say to issue an invitation for questioning, ganun. Pero subpoena, medyo siguro nasanay lang siya dahil judge siya eh. No, usually ang judge subpoena ang kanilang ini-issue. That's why. Sabi nga investigate what? Sinong complainant? Ayun na nga. Yun ang sinasabi ko na. Kailangan meron nagko-complain para mag-open ka ng investigation. Unless nag-complain ang gobyerno, yun yung ano doon. Yun yung ano diyan. Buwelta naman ni De La Rosa dito. At that si Inday Sara. Yes, Ma'am Virginia Puruya. How can I help you? How can I help you, Ma'am Virginia Puruya? Oh, lahat ng tanong mo ay sasagutin ko. Na maging presidente or yung boss nilang atat maging presidente sa 2028 kaya dinidemolish nila si BP Sara. Which is which? Ayun, so yun nga, sinabi nga kasi ni Kangkong, subukan nating i-retrieve sa ating sa ating mahiwagang ano nangyari? Subukan oh shoot. Ayun. Kala ko nawala, hype na yan. Subukan nating i-retrieve sa ating mahiwagang Facebook yung interview ni Kangkong ha. Just a moment. Nanuin ko lang. Ano ko lang dito. Hanapin natin yung interview ni Kangkong. Pero parang may mas maganda akong dahil lang hanapin ko lang yung interview ni Kangkong ha, para marinig natin yung kanyang mga sasabihin. Saan na ba yun? Ano lang kayo dyan? Kalma lang kayo dyan. Sa dami ko nang pinost kaya gusto kong mahanap yun Mas malinaw kasi yun at mas kompleto. Wala ito na lang. Sige, pakinggan natin to. Share natin to. So ito yung kanyang sinabi, mga bossing. Pakinggan natin ha. Wait lang, sana ba? Ayan, sige. Play natin tong kanyang sinabi. Na okay yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Ano anyak? Ano kasi anyak? Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente si Presidente DPM. Dahil lang, may tugtog Wag to. May tugtog. Hanapin pa natin yung iba. Yung hasta alam ko naman napanood nyo na to Napanood nyo na tong na to. Itong ito. Mas to. Mas malaki ito. Ayan, sige, ito. Ayan, panoorin ninyo yung sinabi niya tungkol kay BP Sara kung saan daw ba nagsimula etong mga pangyayaring ito. Sige, play. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Putang ina niyan. Alam mo talaga ito si Kangkong may kabobohan Nangarap daw si Inday Sara na maging presidente ng maaga? Paano nangyari yun? Nangarap si Inday maging presidente ng maaga? Puta, ayaw nga niya. Meron Sara Run movement, sir. Hindi nga niya dininig yung panawagan ng sambayan ng Pilipino tumakbo siyang presidente. Si Amy Marcos na ang nagsabi, sir.
na kaya sila lumapit kay Inday Sara kasi nga alam nila tatakbo si Inday as presidente. Sa survey, 58% po siya, si Bongbong at 28%. Si Leni Robredo mas mababa. Pinipilit ng sambayan ng Pilipino si Inday Sara na tumakbo ng presidente, pero hindi nga po siya tumakbo, sir. Hindi po siya tumakbo, bossing. Ayaw niya dahil nga maliliit pa daw yung mga anak niya, gusto niya ng may time. So ngayon, nung nalaman ng mga Marcos na hindi na siya tatakbong presidente, kinausap na siya na baka naman pwede mag-vice president ka kay BBM. Kasi hindi tayo mananalo kay Leni. Di ba sinabi niya yun? Ang tinapay talaga naman. No? Saan ka ba kasing planeta nakatira para hindi mo marinig at maintindihan yun? Ayaw nga ni VP Sara maging presidente, sir. Anong sinasabi mong nangarap maging presidente? Tangina, sobrang pagkasipsip nyo naman kasi. Wala na kayo sa reasoning. Palpak yung mga ninyo, script ninyo. Pinagsasabi nitong nung nangarap si Inday Sara maging presidente. Presidente si Inday kung hindi lang siya, kung nakinig siya sa tatay niya, presidente sana siya. Sasasabi mo.